Hi, Miss Sunako. Magandang araw po sa inyo at sa lahat po ng inyong mga masugid na tagapakinig. I'm Cathy, 35 years old at kasalukuyang naninirahan sa Italy kasama ng asawa ko na si Jerome. I have a small clothing boutique na regalo ni Jerome noong 4th anniversary namin para raw naman may nagagawa ako while he is on his job. Isang web and software developer si Jerome dito sa Milan. Kung tutuusin po, ay hindi na namin kailangan magtrabaho dahil nagmula kami sa parehong may kayang pamilya. Pero nanindigan si Jerome na kailangan namin magsikap para sa aming sarili at huwag umasa sa pera ng aming mga magulang. Kung iisipin ay dapat wala na kaming problema. Pero sa totoo lang po, malaki ang kinakaharap naming problema ngayon. 10 taon na po kaming kasal ni Jerome at taong 2020 nang unang humiling ang asawa ko sa akin na subukan na namin na mag-anak. Pero noong gabi ng November 2020 na hiniling niya na magkaanak kami ay ang parehong gabi na sumunod rito sa Italy ang best friend kong si Rain. At nagtapat ng nararamdaman para sa akin. 8 years old ako nang unang dumating sa bahay namin ang isang batang babae na si Rain. Kamag-anak siya ng isa naming kasambahay. 9 years old noon si Rain. Kinuha siya ni Daddy bilang kalaro at personal tutor na rin. Matalino kasi talaga siya. Inaamin ko, naganda lang talaga ang ambag ko sa pamilya. At pagdating sa pag-aaral ay mahina ako. Pero kinailangan kong sumunod sa patakaran ni Daddy na dapat maging matalino ako para maging karapat-dapat na tagapagmana. Dahil isa akong anak at wala akong choice. Noong una, hindi ko talaga magustuhan ang presensya ni Rain sa bahay. Dahil lalo kong nararamdaman ang hina ng utak ko. Tapos, parang mas siya pa ang anak kung umasta kay Daddy. Mas tumindi pa ang inis ko kay Rain nang ipasok na rin siya ni Daddy sa parehas na school kung saan ako nag-aaral. Dahil hindi ako sanay na parang may asong buntot ng buntot sa akin. Tapos ang asong iyon, mas matalino pa sa akin. Gusto ko sanang maawa kasi nga, mahirap lang sila, pero hindi talaga magaan ang loob ko sa kanya. Maaring dahil nasanay ako mag-isa at pinalaki ako ni Papa na everything is just for business purposes only. Nothing grand, nothing special. Pero lahat ng inis ko at pananaw sa buhay ay nagbago nang maabutan ko minsan na binubuli si Rain ng ilang grupo ng mga kababaihan sa CR. Noong high school na kami. Sira-sira ang damit at puro galos. Nag-init talaga ang ulo ko noon kasi ako lang ang may karapatan na pahirapan si Rain. Tapos uunahan pa ako? No way! Kaya naman, pinatumba ko ang mga kaaway gamit ang martial arts na natutunan ko sa self-defense school. Simula ng araw na yon ay naging malapit na kami ni Rain. Sa sobrang lapit, naging mag-best friend kami. At na-realize na kaya ko pala siya pinagtanggol noon ay hindi dahil nainis ako sa mga babaeng yon dahil inunahan nila ako sa pang-aapi kay Rain. Kundi dahil ayokong nasasaktan siya. Na ang pag-aalalang iyon ay lumagpas na sa for business purposes only. For the first time in my life, masasabi ko na naging malaya ako, naging masaya ako, na may kakampi ako, na may maiiyakan ako kapag malungkot at masama ang loob. But one day, after college, nawala na lang si Rain. Para bang sa isang iglap, bumuhos ang ulan pagkatapos ng isang magandang summer vacation. Parang muling nagbalik ang dating ako na nakakulong at walang alam na emosyon kundi lungkot.
I lost a part of me at si Rain iyon. Kaya after having my degree in business management, tinanggap ko ang hamon ni Daddy na mga siwa ng ilan sa mga warehouse namin. At doon ko nakilala si Jerome. Dad introduced him to me bilang anak ng business partner namin. Wala naman akong pakialam, hindi ko tinignan si Jerome noon kasi balik na ulit ako sa dati. Takot na papasukin ang isang tao sa buhay ko nang higit pa sa business purposes only. We started working at kahit na anong pilit kong mag-focus sa trabaho, hindi ko maiwasan na mapansin si Jerome at maikumpara ito kay Rain. Sobrang daldal ni Jerome. Madaldal in a way na gagaan ang loob mo dahil sa mga words of wisdom niya. No wonder, naging close niya agad lahat ng workers namin after a few weeks. At masasabi kong hindi ako nahirapan dahil ginagabayan ako ni Jerome. One night after a long 3 months ng pagtatrabaho, kinausap ko na siya. Hindi ko malilimutan ang saya niya noon at pagsabi ng finally, nang tila ba bumigay ako sa mga panunuyo niya. Since then, I slowly opened up to him about Rain and about my secret love of fashion. Doon nagsimula ang pagtakas-takas namin to see fashion shows. Until set up ako ni Jerome for small modelings ng local brands. Sobrang saya ko kasi hindi ko talaga magagawa without Jerome's help. Napaka-introvert ko kasing tao. While him, parang kahit sino kayang gawing kaibigan. After 1 year, Jerome becomes someone I am comfortable with. Hindi man kasing halaga ni Rain, but he is no longer for business purposes only. He is a good companion. Pinapagaan niya ang lahat sa akin. Another year passed. Inalok ako ni Dad na magpakasal kay Jerome. I immediately agreed kasi sa tingin ko nga, wala na akong mahanap pang kagaya ni Jerome. Mabait, maalaga, okay, given na mayaman at gwapo. But, the peace he is giving me, iyon ang rason. We moved to Italy after wedding, kahit ayaw ng parents namin, because Jerome insisted. He assured me na kakayanin namin na hindi umasa sa parents namin. Nagtiwala naman ako dahil matalino si Jerome, and given his personality, I know we can make it basta magkasama kami. Gustong-gusto ko talaga i-pursue ang fashion. We live a good life. No pressure. Hindi ko naramdaman na kailangan ko maging kung sino to fulfill the role of being a wife kay Jerome. Kung ano ang samahan namin noon sa Pinas, ganoon rin lang kami. We're like companions na nakaalalay sa isa't isa. 5 years passed so quick. And one night after having my last customer, umuwi si Jerome with someone I never expected na makikita ko pa. Si Rain. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko habang nakatitig kay Rain. Misun ako. Naiiyak na ako na nagagalit na natutuwa. Halo-halo na. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. For a moment, I lost my ability to walk. Malayong-malayo na si Rain sa dating itsura niya. Dati, payat at mukhang nerd si Rain, hindi rin marunong mag-ayos ng sarili. Pero sa mga sandaling iyon, sobrang ganda niya. Hindi ako basta-bastang tumatanggap ng mas maganda sa akin. But with Rain, parang nagwawala ang puso ko. Love, I hope you like my surprise. Nakangiting saad ni Jerome. Gusto ko siyang yakapin pero pinili ko na lang magmatigas dahil hindi naman ako sure kung hanggang kailan lang siya. Better keep it casual. Hi, Rain. Maiksi kong saad. Ngumiti naman ito. Hi, Cathy. Tila musika sa pandinig ko
ang pagkakasambit niya ng pangalan ko. Gusto kong matunaw. Miss na miss ko na siya. Ngumiti rin lang ako kahit gusto ko nang umiyak. She will be your prenatal healthcare. She will be taking care of you during the preparation of your pregnancy and during pregnancy. Sabi ni Jerome na kinagulat ko. Oh yeah? Good. Nice to finally work with you again, Rain. Let's keep things professional. For business purposes only. Sabi ko pero parang winawasak ang puso ko. Tumango ito. Yes, Miss Cathy. For business purposes only. Naglapat ang mga ngipin ko sa inis. The audacity pagkatapos akong iwan. Itong si Jerome, niyaya pang mag-dinner si Rain, buti na lang at tumanggi ito dahil baka magkapuksaan kami nang wala sa oras. Pagkaalis ni Rain ay pilit kong kinalma ang sarili ko. Nanggigigil ako sa inis. Gusto kong awayin si Jerome dahil wala pa talaga akong balak mag-baby. Pero nakapangako na rin ako rito na sa 5th year na pagsasama namin ay susubukan na namin magkaanak. Kinabukasan ay maagang dumating si Rain. Pinasabay siya ni Rome sa breakfast. Pag-alis ni Jerome ay naiwan kaming magkaharap ni Rain. Ilang minuto ng katahimikan niyon bago yumuko si Rain. I'm sorry, Cathy. Bigla akong nawala. Sabi niya, maririnig talaga sa boses niya ang pagsisisi, pero hindi ako kumbinsido. You know what? I don't care. Maybe ako lang naman ang nag-assume na mag-best friend tayo, di ba? Tumayo ako pero pinigilan ni Rain ang kamay ko. I had to leave because I am falling in love with you. Hindi ako nakagalaw. In love? Sa akin? What? I cannot see you anymore as just my best friend kasi I want more of you. Pero alam ko na hindi pwede dahil mali at hindi ako nararapat sa'yo. Pahabol pa ni Rain. Natawa ako ng mga sandaling iyon at sinabing magrarason na lang, limpa. At nangyari ang hindi ko inaasahan. Tumayo si Rain at hinalikan ako. Gusto ko siyang itulak palayo pero hindi ko kaya. Para akong nalulusaw sa kanyang mga labi. Sa bawat segundong lumilipas ay para akong nalulunod. Tumulo ang mga luha ko. At that moment, it hit me. Mahal ko rin pala si Rain. Kaya siguro ganoon na lamang ang naramdaman ko noong nawala siya. Nagyakap kami after the kiss. And we talk a lot after. Parang yung bigat ng 7 years ay biglang nawala. Iyon ang simula ng panloloko ko sa asawa ko with my best friend. As a secret lover ko na. Tuwing aalis si Jerome to go to the work, nagmamahalan muna kami ni Rain. Hindi ko akalain na darating ako sa punto na magiging clingy ako. Kung minsan, kahit nariyan si Jerome, tumatakas kami ng landian. Nakaka-excite, nakakakaba. Pero gusto ko yung challenge lalo na kapag nabibuild up ang tension kahit tinginan lang. Nakokonsensya man minsan pero hindi naman mapapantayan ang saya ko. Minsan kapag off work si Jerome, lalabas kami at idadahilan na mahalaga sa prenatal preparation ang pagtingin sa nature. Pero ang totoo, sa sideline lang kami sa mga public CR, sa fitting rooms, sa photo booths. Those were the things I've never knew I could do. But sure ako na never kong gagawin kay Jerome kasi hindi ko talaga kaya. I would always say next time or not yet dahil nga may career pa ako na gustong ma-achieve tuwing mag-aaya siya. But the truth is, ayoko lang talaga.
Mabilis na lumipas ang 1 taon at matagumpay kong naiwasan ang mga attempts ni Jerome para magkaanak kami. Ang dami kong reasons. I do not hate him. I can never hate him. It's just that I can never love him the way he wants me. I'm in love with Rain. And what can I do? Mas masaya ang pakiramdam ko sa best friend ko kaysa sa asawa ko. Something was awakened sa pagbabalik ni Rain and I like it. Pero isang gabi, habang malakas ang ulan at walang masyadong customer, hindi kami nakapagpigil ni Rain. Nawala sa isip ko ang oras. Ilang minuto kaming nagpalitan ng mga halik habang nasa hagdanan hanggang sa marinig ko ang pagbagsak ng isang mabigat na bagay kasabay ng pagsara ng pinto. Bumitaw ako sa halik at nakita si Jerome na gulat sa kinatatayuan. Jerome! Nanginginig na usal ko. Naglakad ako palapit kay Jerome pero lumayo ito sa akin. No! Huwag mo akong lapitan! Napaupo si Jerome habang umiiyak. Umalis si Rain at hindi ko na pinigilan. Napaupo na lamang ako sa tabi ng cashier stand kaharap ni Jerome. Kailan pa? Last year. Humagulgol si Jerome at buong akala ko sasaktan ako pero mali ako. Tumayo ito at pinunas ang mga luha. Ngayon, nauunawaan ko na. Naglakad ito palapit sa akin at niyakap ako. I'm sorry kung kinailangan mong magpanggap all this time. Sorry na nagtiis ka pa sa akin. Bumitaw si Jerome sa pagkakayakap. You can go home with Rain. Or you can be with Rain if you want. Habang inaasikaso ko ang annulment natin. Don't worry. Ako nang bahala. Nanlaki ang mga mata ko. No! Nangunot ang noo nito. Anong no? Jerome, pag nalaman to ni Dad, magagalit sila. Hindi ko kaya, please. And the grounds during annulment, hindi pwede. Baka ako makulong. Lumuhod ako at nagmakaawa kay Jerome. Sa bait naman nito ay pinatawad ako. Nangako ako na titigil na ako sa pagkikipagkita kay Rain. Lahat ng connections namin, pinutol ko. We move to a different country para raw sigurado. Nagpalipat si Jerome ng office. Sa Japan kami nagpunta. Sobrang layo sa Italy. 5 months sa Japan, pinilit kong lumimot. Pero hindi ko kaya. Habang magkasama kami ni Jerome, ay si Rain ang laman ng isip ko. Para akong mamamatay kakaisip kay Rain. Hinahanap siya ng puso ko, ng isip ko. Kaya nang magpaalam si Jerome na he'll be leaving for a conference for 1 week, tinawagan ko si Rain and gladly, yun pa rin ang number niya. I gave her money to come to me. Pagkarating ay wala kaming sinayang na oras. We went to places na pinangarap niyang puntahan, tapos kumain saka nag-date. Then, we check into hotel sa gabi, paulit-ulit for 1 week. Sa huling gabi namin ay nagparty kaming 2 lang sa bahay. Sumayaw kami at uminom na parang wala nang bukas. 1 week ng pagloloko, pero masaya ang puso ko. Midnight nang kinailangan na namin magpaalam muli sa isa't isa. Pagbalik ni Jerome kinabukasan ay kita ko ang galit sa kanyang mga mata. At doon niya sinabi na nag-install siya ng camera to monitor my safety. Pero to his surprise, hindi pala magnanakaw o masamang tao ang binabantayan niya. Si Rain na naman. Hiyang-hiya ako.
Inakala kong magwawala siya sa galit pero hindi. Pinatawad pa rin niya ako. Umuwi na lamang kami sa Pilipinas. Walang alam sina Dad sa pinagdaraanan namin. Basta sabi lang ni Jerome na he was wrong, na hindi niya pala ako kayang pasayahin. Hindi naman siya mali dahil ang kaligayahan ko ay si Rain. Kung hindi lang talaga nakataya ang pangalan ng pamilya namin, hindi na ako magpapapigil pa. Namahala na ulit kami ng aming family business. Masama man sa loob ko pero tinanggap kong kabayaran lahat ng iyon sa nagawa kong kasalanan. Walang araw na hindi ko inisip ang kalagayan ni Rain. Naiwan siya sa Japan ng biglaan. Ni hindi ako nakapagpaalam. Isang araw, habang nagluluto ng pagkain si Jerome, subukan raw namin na isave kahit yung nasimulan namin noon habang nasa Pilipinas kami. Nakaramdam ako ng awa at lungkot kay Jerome habang pinagmamasdan ito. Dahil ayaw ko naman siyang umasa, sabi ko, malabo na. Back then, hindi pa ako aware sa nararamdaman ko para kay Rain. Naliligaw pa ako noon. Nagpasya si Jerome na bumalik ng Italy. Naiwan ako sa Pinas. Hindi ko alam ang nirason niya sa parents namin. Pero wala akong narinig kay Dad na paninita. Umalis ako sa bahay at bumili ng maliit na kondo malayo sa amin. Nagtaka sina Dad pero sabi ko kasama iyon sa plano namin ni Jerome. Nagsama kami ni Rain doon. Nakatago pa rin pero hindi na kailangan pang isipin si Jerome. Ako ang gumagastos sa lahat. I don't mind. Mahal ko si Rain at maraming taon ang kailangan naming punan. Masayang masaya kami. Walang araw na hindi ko masasabing sulit. We're doing the normal things that a married couple do. Minsan, umuwi kami sa probinsya ni Rain every week para bumisita at magdala ng groceries. Mahal ako ng pamilya ni Rain, pero hindi alam ng mga ito ang aming totoong relasyon. Ang alam pa rin nila ay mag-best friend lang kami. One time, laking gulat ko nang pag-uwi ko sa kondo ay naroon sina Mommy at Daddy. Ang pagkakaalam ko noon ay nasa business trip sila. Pinaupo nila ako sa sofa. Pilit kong hinanap si Rain pero hindi ko ito makita. Sinabi na lang ni Dad na huwag nang hanapin si Rain dahil pinaalis na nila ito dahil alam na nila ang totoo. Pinagsasampal ako ni Dad that time. Si Mommy umiiyak rin at parang nandidiri sa akin. Humingi ako ng sorry pero sobrang disappointed si Daddy. Tinanggihan niya ako. Pinapili ako ni Daddy kung si Rain ba o mananatili akong anak nila. Sobrang sakit dahil hindi nila ako matanggap bilang ako. Simula pagkabata ay lagi na lang akong hindi katanggap-tanggap. Parang lagi akong kulang. Sa sama ng loob ko ay pinili ko si Rain. Pinutol ni Daddy lahat ng accounts ko. Inalis niya ako sa business namin kaya wala akong magawa kundi ang pumunta sa probinsya ni Rain. Andoon pala si Rain at hinihintay lang ako. Nung una, masaya kami. Sabi ko, kakayanin namin basta magkasama kami. Pinatuloy ako ni Rain sa kanilang bahay. Doon sabi ko, kahit pala maliit basta sama-sama, masaya pa rin. Ang pinangarap kong pamilya, naranasan ko kina Rain. Dahil hindi naman pwedeng laging masaya. Nagtulong kami ni Rain na makahanap siya ng trabaho. Habang ako, namili ako ng mga tela at gamit para sa pananahi, para magtinda-tinda. But I was wrong.
Noong nauubos na ang savings ko at ramdam ko na ang hirap sa tuwing naghihintay lang ako sa bahay habang nasa trabaho si Rain na napakaliit lang din ng kita, doon ko na-realize na ang hirap pala kayanin. Nababawasan na ang saya. Wala akong ibang alam na trabaho, kaya naiiwan talaga ako sa bahay ni Rain. Pero parang sa akin pa rin ang lahat dahil sobrang liit lang ng sahod niya. Marami kasi siyang binubuhay at maliit pa ang ilang kapatid niya. Sa mga sandaling iyon ay naalala ko si Jerome. Labanan ko man pero kung kay Jerome, walang ganito. Hindi ako nakaramdam ng hirap kay Jerome. Hindi ko naman pinaalam kay Rain na ganoon ang dinaramdam ko dahil pinili namin ito at ayoko nang makadagdag pa sa kanyang problema. Nangako rin si Rain na makakaraos rin kami, kaya naniwala ako na kakayanin basta magkatuwang kami. Pero sa kasamaang palad, sa paglipas pa ng mga araw na talagang ubos na ako, nagbago na ang pagkikitungo ng lahat sa akin. Parang pabigat na lang ako at dahil wala naman akong alam sa gawaing bahay, hindi ko alam kung paano ako makakatulong. Binubuliwan na ako ng ina ni Rain at kung minsan ay hindi na ako pinapakain. Nakakainis ang bibig ko kapag naaalala ko. Mayabang at matapang lang sa harapan ng iba. Pero kapag ganito, hindi ko man lang maipagtanggol ang sarili ko. Umabot na ako sa panghihingi ng mga ulam sa kapitbahay. Maitawid lang ang isang araw. Sobrang hirap. Imbes na saluhin ako ni Rain, pakiramdam ko iniwan niya ako sa ere dahil maski siya ay sa akin na binubunton ang galit. Gusto ko nang umuwi noon, pero mababaliwala ang lahat ng pinaglalaban ko. Wala na rin akong mukhang ihaharap kina Daddy. Isang araw, lumapit sa akin ang ina ni Rain para humingi ng pambili ng ulam namin. Gulat ako kasi kakabigay ko lamang noong nakaraang araw. Tumanggi ako at pinagsalitaan na ako ng masama. Mga salitang kahit ilang beses kong nasaktan si Jerome ay hinding-hindi niya sinabi sa akin. Nalaman ko na lamang sa mga bunsong kapatid ni Rain na pinangsusugal lang pala ito ng ina ni Rain. Kaya ng araw na yon, nagpasya akong umalis na gamit ang natitira ko pang pera. Hindi na ako nagpaalam kay Rain. Ilang araw na siyang hindi umuuwi at sa hindi niya pag-uwi, gets ko na ayaw niya na. Ang sakit lang isipin na tinalikuran ko ang lahat para sa kanya pero iniwan niya lang ako noong mahirap na ang lahat. Kung iisipin, noong umalis ito pagkatapos ng college, maaring hindi dahil nahuhulog na siya sa akin noon. Baka ang totoo, nahihirapan na siya sa akin. Alam kong kapag nanatili pa ako, ay wala nang matitira sa akin. Kailangan kong makabalik kay Jerome. Alam kong tatanggapin pa rin ako ni Jerome. Mahal niya ako at mabait siya. Bukod doon, maganda ako, mayaman ako at asawa ko pa rin siya. Bumalik ako sa condo unit ko para kunin ang mga papeles ko at kaunting gamit. Kinuha ko rin ang mga alahas na tinabi ko in case of emergency na nakatago sa likod ng built-in cabinet. Nag-iwan ako ng sulat sa harapan ng bahay namin para ipaabot ang paghingi ko ng tawad kina Daddy. Pagkatapos ay lumipad na ako patungong Italy. 9 na ng gabi akong nakarating sa tapat ng aming bahay. Agad akong napaluhod habang umiiyak. Gustong-gusto kong yakapin si Jerome. Gusto kong umiyak. Gusto kong magsumbong. Gusto kong magpahinga. Pero natigilan ako sa pag-iyak nang dumating si Jerome na may kasamang babae. Masaya sila habang nagkukwentuhan. Ang ganda ng ngiti ni Jerome.
ang mga ngiti na akala ko ay hindi ko na makikita. Binigay sa akin ni Jerome ang susi at sinabing pumasok na ako. Ihahatid lamang niya iyong babae. Ang tagal kong nakatitig sa susi. Hindi ko akalain na ganito pala kasakit ang pakiramdam. Pumasok ako sa butik at namiss ko ang amoy ng mga damit. Pag-akyat sa bahay ay malaki na ang pinagbago nito. Ang kwarto namin ay ibang-iba na rin ang ayos. Nanginginig ako nang umupo ako sa sofa at inintay si Jerome. Akala ko babalik agad siya pero madaling araw na siya umuwi. Pagdating ay naupo siya sa kaharap ng sofa at tinignan ako. Ang dami kong gustong sabihin pero habang nakatingin sa kanyang mga mata, wala na yung Jerome na una kong nakilala. Kumain ka na ba? Tanong niya sa malumanay na boses. Nagpaunahan sa pagtulo ang mga luha ko. Sa wakas, narinig ko na ulit ang boses niya. Okay na ako. Umiling ako. Tumayo si Jerome at lumapit sa aking kinauupuan at hinawakan ang aking mga kamay. Minasahe niya ito kagaya ng kanyang ginagawa noon. Tumayo ito at kumuha ng tubig. Saka pinainom ako. Walang-wala si Rain kumpara kay Jerome. Bakit hindi ko agad iyon nakita? Sorry. Sabi ko sa pagitan ng aking mga hikbi. Magluluto lang ako. Kumain ka na muna at magpahinga. Bukas na tayo mag-usap. Sabi nito at tumayo na para pumunta sa kusina. Ibinaba ko ang baso at yumakap mula sa likuran. Nagsorry ako nang nagsorry. Wala akong ibang salita na gustong sabihin kundi sorry. Inalis nito ang mga braso ko at humarap sa akin. Hindi ako galit sa'yo, Cathy. Tandaan mo yan. Kahit kailan ay hindi ako magagalit sa'yo. Pero kung bumalik ka dahil iniisip mong mahal pa kita, doon ka nagkakamali. Bumagsak ang mga balikat ko. Please, Jerome, babawi ako. Pangako. I gave you your chance. Pero paulit-ulit mong sinayang, Cathy. Jerome, maniwala ka na sa mga panahon na magkasama kami ni Rain. Ikaw pa rin ang iniisip ko at nasa puso ko. Mahal kita, Jerome. Talagang na-curious lang ako. Normal naman sa relationship yun, di ba? Yung dumadaan sa pagsubok, sa pagkalito. Umiling si Jerome. Huwag mo namang gawin to, Cathy. Huwag mong ubusin ang respeto at pagmamahal ko sa'yo. Sinaktan mo na ako. Huwag mo nang dagdagan. Oo, mabait ako. Pero hindi naman ako ganoon katanga. Hinawakan ko ang kamay nito. Jerome, Luke, baka siguro nalito lang ako. Na-realize ko ng lahat. Ayoko na kay Rain at mahirap ang buhay kasama si Rain. Don't do this, Cathy. Please, Jerome. Wala ka nang mahanap na kagaya ko. Maganda at mayaman. Mag-isip-isip ka rin, Jerome. Humakbang ito, palayo sa akin. Cathy, hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin natututo? Aanhin ko ang ganda mo kung bulok naman yung ugali. Natigilan ako at nagalit. Pinagbantaan ko siya na kasal pa rin kami at pwede siyang makulong kung pipiliin niya ang babae kanina. Natawa ito at napasabunot sa ulo. Kita ko ang pagkagulat sa kanya pero desperada na ako. Hindi ko kayang mawala si Jerome at hindi ako papayag na mapunta siya sa iba. Pag-iisipan ko kung kakayanin ko pang makasama sa'yo. After lying to me, I'm not even remorseful about it. Binigay ko ang buhay ko sa'yo, Cathy. I've been loyal and faithful to you. Pero niloko mo ako.
May bahid ng galit sa boses ni Jerome. Simula ng araw na yon ay namuhay kami ni Jerome na parang dalawang estranghero na magkasama sa bahay. Walang imikan. Pinagsisilbihan pa rin naman niya ako, pero malayong malayo na sa dating Jerome. Hindi ko po alam kung saan ito pupunta. 4 na taon na rin simula nang mangyari iyon at magkasama pa rin kami. Hindi ko siya kayang pakawalan, yun lang ang sigurado ko. Totoo pala ang kasabihan na saka mo lang marirealize ang kahalagahan ng isang tao kapag hindi na umiikot sa iyo ang kanyang mundo. Ngayon, ramdam na ramdam ko ang pagiging asawa ko. Unti-unti naman na naayos na ang pagsasama namin. At ngayon nga, ay napag-uusapan na nga namin ang magkaroon ng anak. Wala na akong kontak pa kay Rain at ayoko na rin pang bumalik siya sa buhay ko. Paminsan-minsan ay naaalala ko pa rin siya, pero sa tuwing maaalala ko ang ginawa niyang pag-iiwan sa akin sa ere, ay parang gusto kong pagsisihan ang unang araw na nagkakilala kami. Gusto ko po sanang mag-iwan ng katanungan bago ko tapusin ang aking kwento. Tama po ba ang ginawa kong to? Mahal ko si Jerome at ito ang narealize ko sa loob ng mga taon na magkasama kami. Pero alam ko rin na parang sinamantala ko ang kanyang kabaitan. Ewan ko po, pero nitong mga nakaraang linggo ay parang tinubuan ako ng konsensya kapag nakikita ko siya, lalo pa at naging maayos na ang aming pagsasama. Gusto ko siyang kausapin tungkol sa nangyari noon. Gusto kong tuluyan ng isara ang bahaging iyon ng buhay ko. Pero natatakot ako na baka masaktan uli siya at manlamig sa akin. O hahayaan ko na lang pong paglipasan ng panahon ang lahat. Sana po ay mabigyan niyo ako ng kasagutan. Hanggang dito na lamang po, Miss Sunako. Maraming salamat sa pakikinig and more power. Nagmamahal, Cathy, ng Milan, Italy. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, Miss Sunako. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento.